every people in the earth of the world. So it's me again, your Abby. Yeah! Yes, ako ito at ako lang to. Yan na nga mga people. So for today's video, serious mode muna ang atake ng adulting na ito. Dahil may gusto din akong i-share sa inyo. And I hope na magustuhan nyo itong i-share ko sa inyo. Kasi kapag hindi, ay hindi ka natutuloy. Huwag na lang. Sorry. Tutuloy mo ba nito kahit ayaw nyo? So, yun. Kung hindi nyo lang na itatanong, o kung hindi nyo tinatanong, sasabihin ko na din. Sabihin ko pa din to. Ang isa sa mga hobby ko po ay ang magsulat. Mahilig akong magsulat ng mga tula, kanta, spoken poetry, or anything. Basta mahilig lang akong magsulat. Basta kung ano yung nararamdaman ko on that day, sinusulat ko lang siya. Minsan, dire-diretso lang sa utak ko yung mga rhyming na mga words, susulat ko lang siya. At makakagawa na rin ako ng mga tula. And alam niyo po, nakagawa ako ng hula after ng pandemic. So, alam niyo na yung gagawin natin. Mag-share lang ako ng konting tula sa inyo. Sobrang ikli lang naman nito. Kaya sana ay abangan niyo pa din kung ano tong tula na to. So, ayun na nga. Yung tula na to, bago ko to i-share sa inyo, siyempre, kikwento ko muna yung background kung paano ko to nagawa. So, siyempre, di ba nung pandemic, quarantine tayo, ganyan. Sa bahay lang talaga, bawal lumabas. Sobrang dami ko talagang tula na nagawa nun. Pero, isa lang din, no, na gusto ko din i-share. Yung mga tula lang din na ginagawa ko is about sa kabutihan lang din ng Lord sa buhay ko, sa pamilya ko, ganyan. Yung mga story lang din, ganon. Yung mga nagagawa kong tula. Kasi gusto ko talaga i-share kung gaano kabuti ang Lord. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa pamilya ko. But, yun nga, sa tula na ito, gusto ko lang ma-feel nyo na you are loved by God. Kasi, yun nga, nung after that pandemic, di ba before pandemic, sobrang dami ko talagang friend. Parang ang dami kong tao na sobrang close. Sobrang dami nila, lagi nangangamusta, yung mga ganyan. Parang ang dami-daming taong parang nagmamahal sa akin, ganyan. Then after the pandemic, edi lumuwag na yung yung pwede ka nang lumabas, pero syempre dapat naka-face mask ka pa din nun, Pero na-feel ko nun na parang, nasaan na sila? Nasaan na yung mga taong laging nangangamusta sa akin? Parang nasaan na sila? Pero alam ko naman na nag-iba-iba na din naman ng landas. Yung mga friends ko before, meron na rin naman silang mga sariling buhay and anything. And yung mga iba pang tao na malapit sa akin, meron din naman silang kanilang mga buhay. And na-feel ko lang nun before na parang, wala na sila. Parang hindi na nila ako kilala. Kasi super friendly akong tao. Yun na, nag-share na ng buhay. Pero yun, yung ginagawa ko ng tula na to, sobrang nasasaktan lang ako nun. Kasi nga parang feeling ko, wala nang nagstay sa akin, lahat na lang nawala. Pero pinaramdam sa akin ng Lord na, anak, andito pa ako. Anak, hindi kita iniiwan. And ganun din yung gusto ko pong ma-feel nyo sa tula na to. Dahil may isang Diyos na magmamahal sa atin at hindi tayo iiwan. Nawa po, magustuhan nyo ang tula na to at lagi nyong matandaan na hindi tayo iiwan at pababayaan po ng Diyos. So, let's start the tula of this person na adulting. Sorry. So, I hope na magustuhan nyo po ito at lagi nyo lang po ma-feel ang love na nagmumula po sa Panginoon. Let's start this tula, and sorry po kung makikita nyo parang nakatingin lang ako sa papel na to kasi sobrang tagal na po nang nasulat ko to. Hindi ko na po siya sobrang kabisado. And po, let's start this tula, and I hope na ma-feel nyo lang ang love ng Lord sa tula na to. Namagatan ko po ito na hindi ka niya iiwan, by yours truly. Totoo, hindi ka niya iiwan. Madami mang umalis sa iyong harapan. Madami mang taong hindi ka pinanindigan. Pero ang Panginoon,
hindi ka niya iiwan. Lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa dito sa sanlibutan. Kasama mo siya kahit saan, mahal ka ng Panginoon at mahalin mo din ang Panginoon. Huwag mong isiping wala ka ng pag-asa, na wala ka ng kasama, na ayaw mo na at hindi mo na kaya. Dahil sa Panginoon, makakaramdam ka ng kapag-asahan. Makakaramdam ka ng pagmamahal at mararamdaman mong hindi ka niya iiwan. Kahit na lumayo ka pa sa Kanya, kahit na wala ka ng oras para sa Kanya, kahit na lagi mong inuuna ang iba higit sa Kanya, isipin mo, mahal ka niya. Mahal ka ng Panginoon, mahal na mahal. At kahit kailan, hindi ka niya iiwan. That's it. Sabi ko sa inyo, sobrang maikli lang to. And lagi nyo lang pong tatandaan na never tayong iiwanan ng Panginoon. At mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya mahalin din po natin ng Panginoon. So, yun lamang po mga people for today's video. I hope you feel love na nagmumula sa Diyos. At I hope na ma-feel nyo din po na hindi kayo nag-iisa sa mundong ito. Whatever the circumstances that you have right now, always remember that you have God. Ano po, na meron kang Diyos na pwede mong takbuhan. Meron kang Diyos na pwede mong kausapin. Ano po, at nawawag lang din natin kausapin ng Diyos kapag may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Magpasalamat din po tayo sa Kanya, maganda man o pangit ang ating pinagdadaanan. Always be thankful sa Panginoon. Kaya yun lang mga people of the earth in this world. Salamat po, and I hope you enjoy this video, and I hope you feel love na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya salamat po. Goodbye!